Radyo Publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, December 6, 2025. At syempre, Disyembre na nga ho, no? Unang linggo ho ng Disyembre. At 19 days to go na lamang, Pasko na. Kaya ayan ho, excited na ho ba kayo ngayong Pasko 2025? Meron na ho ba kayong maihahanda sa Noche Buena na nasa 500 piso? Ayan. Pero ayan nga ho, no? Syempre tuloy-tuloy pa rin ho ang Pasko kahit wala tayong budget at kahit ho ang daming problema ng ating bansa ay syempre tuloy-tuloy pa rin ho ang Pasko. Wala akong makakapigil ho dyan. At sana ho ay lahat ho tayo ay makapagdiwang ng maayos at maligayang Pasko nga ho, no? Ngayong taon. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tumatalakay ng mga napapanahong isyung legal at magpapaliwanag mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Kaya yan ho, paano nga ba ho makapagtanong sa ating programa? Mag-text ng inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre ho, no, kung gusto nyo hong tumawag sa ating programa, mag-text lamang ho kayo at kami ho yung tatawag ho sa inyo. Ayan ho, i-text nyo lang ho kung ano yung concern ho ninyo ng isang maikling text nga ho kung ano hong pangalan nyo at kung saan ho kayo lugar nandoon ngayon, no? At kami po ang tatawag ho sa inyo kung gusto nyo hong tumawag ho dito sa ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream. Napapanood din ho tayo sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo ho yung Attorney Danny Galang Facebook page at syempre o Facebook page ng Radyo Pilipinas. Naka-live ho tayo dyan ngayon. Maaari ho kayong mag-komento ng inyong mga katanungan at babasahin din ho natin yan dito sa ating programa. Kaya ang dami hong paraan para ho makapagtanong sa ating programa. Mag-text ho kayo, maaari din naman ho kayo mag-comment sa ating live stream sa Facebook. Ayan ho. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, sinampahan na ho ng kasong malversation at graft itong big time contractor na si Sara Diskaya para ho dito sa maanomaliang flood control project sa Davao Occidental. At syempre nagkakalaga ho ito ng halos 100 milyong piso itong flood control project sa Davao Occidental. Kaya ho sinampahan ho siya si Sara Diskaya at iba pa ho nga opisyal ng Timothy Construction Corporation at mga opisyal din ho ng DPWH. At wala hong piyansa na nirekomenda para sa mga kasong ito. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, December 6, 2025, sinong korap na opisyal ang gusto mong makita sa kulungan ngayong Pasko? Ayan ho, napakaganda ho ng ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Sinong korap na opisyal ang gusto mong makita sa kulungan ngayong Pasko?
Ayan ho, mag-text na inyong mga opinion, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At yun na nga ho, sinampahan ako si Sara Diskaya ng kaso. Formal na sinampahan ako ng kaso. Ang kaso ho niya ay graft at malversation. Dahil ho ito doon sa flood control project sa Davao Occidental, na ito nga ho, in-inspect ho ito ng DPWH at nakita na talagang wala naman ho palang flood control project ho doon sa Davao Occidental. Kaso nga lang ho, meron ho doon na naisumiting mga dokumento nga ho, may mga final billing, may mga pictures. Ito nga ho, ito yung sinasabi ng ating Pangulong Marcos Jr. kahapon, no? May mga final billing, may mga pictures ho. May mga certificate na talagang natapos nga daw ho itong proyekto na to. Pero pagdating nila doon sa Davao nitong Setyembre, no, ay wala akong nakitang flood control project ho doon. Kaya ito talagang malinaw ho na malversation at graft, kaya ikinaso na ho, no, dito sa RTC dito sa Davao, at kinasuhan na nga po itong si Sara Diskaya. At yung mga opisyal din ho ng Timothy Construction Corporation na sila ho ang direkta o indirektang nagmamay-ari, at pati na rin ho yung mga opisyal ng DPWH sa Davao Occidental na nakakasakop ho doon sa lugar. Kasi syempre hindi naman ho niya magagawa ito mag-isa, no? Kung siya lang ho mag-isa, meron ho mga certification galing sa DPWH doon na natapos yung flood control project, pero wala naman ho palang nakita, no? So talagang magkakasabwat ho ito, may mga sabwatan ho talagang nangyayari. So ayan ho, tingnan ho natin kung may implement at maglalabas ho ang korte ng warrant of arrest para ho arestuin itong si Sara Diskaya at yung iba pa hong mga opisyal ng DPWH. Pero syempre noong nakaraang 2 linggo ay may mga naaresto na rin ho dito sa Maynila naman yung mga opisyal din ho ng DPWH na involved din ho sa ibang mga flood control projects. At syempre kasama ho doon sa warrant of arrest ay ayan ho si Zaldico, si dating Congressman Zaldico, na hanggang ngayon ay patuloy pa rin nagtatago at wala ho dito sa ating bansa. So titingnan ho natin yan kung mapapabalik na ba, makakansela na ba yung kanyang pasaporte, no? Para ho siya ay mapabalik na ho dito sa Pilipinas bago magpasko at kaharapin ho yung kanyang mga samot-saring kaso dito sa flood control projects. At syempre ho, no, ang dami na rin ho nangyari doon sa pamilya Diskaya simula ho nung nabunyag itong flood control projects. At tatanggalan na rin ho ng lisensya, no, yung kanyang mga kumpanya. At kasali na nga rin ho itong Timothy Construction Corporation. Tapos meron pa daw hong siyam na kumpanya dito sa Pasig City, no, na tinanggalan na rin ng lisensya para mag-operate. At tinanggalan na rin ho sila ng pickup license, na kung saan na hindi na ho sila maaring pumasok sa pagkokontraktor dito sa gobyerno. At syempre kahapon din ho pinasubasta na, pina-auction na yung mga kanilang mga sasakyan, no? Yung mga mahaling sasakyan na talaga ng mga kahindik-hindik. Nakakagulat ho talaga kung gaano sila nagkamal talaga ng ganung kadaming sasakyan, ganung kadaming salapi, bilyones ho, no? Para ho dito sa mga allegedly galing ho dito sa mga flood control projects ng ating pamahalaan. Kaya ayan ho, sumagot ho kayo sa ating tanong sa bayan. Sinong korap na opisyal ang gusto mong makita ngayong sa kulungan ngayong Pasko? Ayan ho, kasi ito syempre makikita natin kung si Sara Diskaya makukulong nga ba. Ayan ho, yung si Curly Diskaya, yung asawa din niya, involved din naman doon sa mga flood control projects. Nakita natin yung mga opisyal ng gobyerno ng DPWH na nakakulong na ho. So mga empleyado. Paano naman ho yung mga malalaking isda? Wala pa tayong nakikita malalaking isda. Marami hong pinangalanan itong ICI or Independent Commission for Infrastructure na nirekomenda nilang sampahan ng kaso. Kasali na nga ho yung mga senador. Pero ngayon ho, wala pa ho tayong nakikita ang sinasampang kaso at wala pa rin ho syempre warrant of arrest tayong nakikita. At ayan ho, 19 days na lamang Pasko na at ilang araw na lamang ho
ay 2026 na. So kung 19 days ang Pasko, ang 2026 ho ay ilang araw na lang din ho. From that, mga 25 days na lang, 2026 na matatapos na yung taon, wala pa rin ho tayong nakikita na talagang malaking isda na nakukulong dito sa flood control controversy ho na ito. So yan ho ang dapat nating abangan at yan ho ang gusto talaga ng taong bayan makita kung sino talaga yung mastermind, kung sino talaga yung promotor dito sa mga flood control projects. Hindi naman ho ito magagawa ng mga maliliit na isda kung wala yung malalaking isda. Kaya ayan ho, yan ho ang tututukan natin, aabangan ho natin. Wag ho tayong magsawa, wag ho natin kalimutan itong isyong ito dahil ho talaga ay bilyones ho ang involved dito. At talaga naman ang bayan ho natin ay nalulunod na ho dahil ho sa mga baha, sa bagyo. At wala ho tayong matinong flood control projects dahil ho binubulsa lamang ho pala ng ilang individual. Ito, sa pagbabalik na naman ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ho, may papasok ko tayong presidential event sa Malacanang. Hatid ho ni Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas reporter. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Yes. Magandang umaga. At kasalukuyan ginagawa ang National Gift Giving Drive dito sa Malacanang, kung saan kasalukuyan na naglilibot mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang First Family at nakikisalamuha dito sa mga kabataan na kalahok dito sa Bigay Saya, Balik Sigla Bigay Saya Nationwide Gift Giving Program. Mahigit 2,000 ang mga kabataang narito na mula sa iba't ibang mga DSWD centers at sa mga kalapit na barangay dito sa Malacanang. Kanina nga sa kanyang speech, binigyan din ni Pangulo na binubuksan itong Malacanang sa ganitong panahon at iniimbitahan ng mga kabataan na masaksihan itong Malacanang grounds upang muling madama nila ang diwa ng Kapaskuhan na siyang pagbibigayan at bilang paalala na rin sa ating mga nakatatanda, sa mga may edad, ang saya at nadala ng diwa ng Kapaskuhan. At bukod nga dyan, meron din isinasagawang ganitong gift giving program sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw, kung saan nasa mahigit 20,000 mga kabataan ang binibigyan ng regalo ngayon sa oras na ito. At magpapatuloy itong programa ngayong umaga hanggang mamayang tanghali. At kasalukuyan din, meron ditong mga playground na itinayo kung saan naglilibang ang ating mga kabataan. Kasama na rin ang ilang kanilang mga kapamilya. At yan muna ang ating update mula dito sa Malacanang. Ako po si Quincy Kahilig ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Ayan o, salamat kay Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, reporter, correspondent ho natin mula sa Malacanang. At syempre nakita niyo ho yung event, no, gift giving para sa mga bata dito sa Malacanang. Nangyayari ho yan sa kasalukuyan. Kaya talagang Paskong-Pasko na nga ho, no? Disyembre na talaga. At ang dami na hong mga ganitong programa syempre ng ating Pangulong Marcos Jr., no? Para ho sa ating mga kabataan. Wag na ho nating patagalin pa, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Konsultasyon sa mga legal.
Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, happy viewing ho muna sa mga nanonood sa ating Facebook live stream. Happy viewing to Jassy Tan, Fatima Muniz, at syempre kay Jesus Dimas Fernandez. Ayan o, happy viewing ho sa inyong lahat. At maaari ho kayong manood sa ating Facebook. Meron ho tayong Facebook live stream, Attorney Danny Galang Facebook page. At syempre, Radyo Pilipinas Facebook page. Hanapin nyo ho yan, naka-live stream ho tayo dyan. At syempre, happy viewing din ho sa mga nanonood naman sa Free TV. Channel 3 ho tayo sa TV Plus at channel 45 to 49 naman sa For the Box. So ayan ho yung mga channels ho natin sa Free TV. So hindi nyo ho kailangan ng cable para ho tayo ay mapanood. So hanapin nyo lamang ho yung mga channels ho na iyan. Kung kayo ay naka TV Plus or For the Box, nandyan ho ang Radyo Pilipinas. No? Mapapanood nyo ho yan buong araw. Lahat ho ng mga paborito ninyong anchors at programa ng Radyo Pilipinas, mapapanood nyo ho yan. Kaya tumutok din ho kayo sa Free TV kung ayaw nyo ho ng lumang tunog ng radyo. Pero syempre, no, nasa radyo pa rin ho tayo. Radyo Pilipinas 738 AM sa inyong mga talapitan. Ayan ho. Ito, question from first question ho natin galing kay Marvin Cerda. Ito, Attorney, sabi po ng company ko sila daw po ay dumadaan sa financial crisis. Pero wala silang papel na maipakita sa conference po namin. 2 months na po akong walang schedule up to now. Nag-first conference na po kami. Tinatanong po ako kung magkano ang hihingin kong kabayaran. Kung i-compute po kasi na naayon sa labor, ang computation, 1.2 million po ang back wages ko. Kahit sana po kalahati, may bigay nila. 6 years at 2 months na ako sa kanila. Nai-stress po ako kasi baka hindi sila pumayag at gusto lang nila akong maisahan. Regular po ako at hindi nag-resign. Invalid reason po sila para sa akin. Natatakot din po ako, walang-wala ako ngayon. Di ko na rin alam ang gagawin ko. Ayan ho, ang nag-message ho sa atin si Marvin Cerda at mukhang siya ho ay illegal na natanggal sa trabaho. At una-una ho, no, tama ho yung ginawa niya kasi nagreklamo ho siya sa ating Department of Labor and Employment or DOLE. At yun nga, sinasabi meron na ho silang first conference tapos magkakaroon daw ho din ng second na conference. No? Kaya lang ho dito, sinasabi ho niya, sinasabi ho nung kanyang employer ay sila ho ay financially distressed. So, pero ang sinasabi naman ho niya ay wala naman ho maipakitang papel. Ayan ho. So, ayan ho, kasi bakit ho material ho yung fact ho na yun, no? Kasi ho, meron ho tayong authorized causes na sa ilalim ho ng labor code. At yun nga ho, isa nga ho doon, halimbawa yung retrenchment. Yung retrenchment ho ay isa hong authorized cause kung saan yung mga regular na empleyado, kahit ho sinasabi ho natin na may security of tenure, ay maaari ho matanggal sa trabaho. At syempre ho, ang dahilan ho ng retrenchment ay yun nga ho, ang kumpanya ay nagsasuffer ho ng financial losses. Ayan ho, nasa financial distress. Kaya wala ho silang magawa kundi magtanggal ng empleyado. So sa kasong ito, mukhang ito yung sinasabi ho ng kanyang employer na kung bakit siya ho ay tinanggal sa trabaho. Pero ang sabi naman ho ng kanyang kampo, ay wala naman ho maipakitang papeles itong kumpanya para ho masabing sila ay financially distressed. So yan ho, ang maipapayo ho natin sa kanya, tama naman ho yung ginawa ho niya, nagsumbong ho siya sa Department of Labor Employment, kaya lang ho siya ngayon ay kinakabahan kasi nga ho, baka ho
ay wala ho daw siya makuha sa kumpanya. At ang laki ho ng back wages na hinahabol ho niya, 1.2 million pesos. So hindi ho natin alam bakit ho umabot sa ganun yung 1.2 million. Ay ayan ho, una ho, wag ho kayong matakot. Kung alam nyo naman ho may legal na basehan ho talaga yung inyong mga reklamo, ay kayo ho ay pakikinggan ng ating Department of Labor and Employment. So wag ho kayong matakot, wag ho kayong kabahan. At kung yun nga ho, sinasabi yung kung sinasabi ho yung kumpanya ay financially distressed at maaaring hindi makapagbayad, ay meron ho yung mga assets, no, na maaari hong ibenta. At yun ho yung pagkukunan ng ipambabayad ho sa inyo. So ayan ho, maaring matagal lamang ho yung proseso dito sa labor, dito ho sa paghahabol ho doon sa mga back wages ho ninyo. Pero kung pasasaan pa ho, ay makukuha nyo rin ho yung nakarapat ho sa inyo. Kung talagang kayo naman ho yung nasa tama nga ho, no. So yan, para ho sa ating mga employer na gagamit ho ng retrenchment, no? Para ho sa isang authorized cause para tanggalin ang inyong mga empleyado, siguraduhin nyo lang ho na ito ay dadaan sa due process. Ibig sabihin ho, una-una ho, dapat ho meron ho talagang rason yung pagtatanggal ho ninyo ng empleyado. At usually, ito nga ho, yung financial difficulties. At nakita ho natin yan nung pandemya. Talagang maraming employer, kumpanya, marami ho nawalan ng trabaho. Dahil kita naman ho natin, wala hong business activity at tayo ho ay naka-lockdown. So yun, doon kita ho talaga na mayroong maaaring magkaroon ng retrenchment. Pero ho, ngayon sa ganitong panahon ay kailangan nyo pa ho ng mga papeles para ho patunayan na talagang financially distressed na nga ho kayo. At wala ho kayong kakayahan na talagang ma-retain ho yung mga ibang mga empleyado nyo ho ninyo. Hindi lang ho basta-basta kayo ay dapat nalulugi ng kaunti. Dapat ho material ho yung pagkalugi na dinadanas ho ng inyong kumpanya para ho ma-justify itong pagtatanggal ho ninyo ng mga trabaho. At syempre ho, kailangan nyo din ho dumaan sa due process nga. Kailangan ho 30 days before the intended date ng pagtanggal ho ng mga empleyado ho ninyo ay bigay nyo ho yung notice sa Department of Labor and Employment na ito yung mga empleyado na tinatanggal ho ninyo. At syempre, bigyan nyo rin ho sila ng notice na sila ho itatanggalin nyo. So, ayan ho, kailangan ho ninyo magbigay ng notice sa DOLE at notice dun sa mga empleyado na tatanggalin nyo ho sila 30 days before the intended date of termination. At kapag ho kayo, hindi ho kayo dumaan ho dyan, ay maaari hong magkaroon ng illegal dismissal. So ayan ho, illegal dismissal ho yan. At syempre pag may illegal dismissal ho, ipag-uutos ho ng korte ay ma-reinstate yung mga empleyado, maibalik sila sa kanilang mga trabaho kung posible pa ho. Mabigyan sila ng back wages ho nila. Ito yung sinasabi ho niyang 1.5 million. Mabigyan ng back wages at syempre ho, mabigyan din ho ng mga danyos o damages. So masasakit ho ang ulo ninyo kapag ho kayo ay gumawa ng illegal. Yun lang ho ang sinasabi ho natin dito. So yan ho, sa nag-text ho sa atin, Marvin Cerda, ay ayan ho, wag ho kayong matakot, wag ho kayong kabahan kung kayo ay nasa tama. Ay pasasaan pa makukuha nyo rin ho yung nararapat ho sa inyo. At sana ho ngayon makakuha ho kayo ng trabaho, no, para ho talaga namang meron ho kayong maipantustos, no, sa inyong mga pang-araw-araw na gastusin. Ito, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito naman si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, tinanggap na ho ng Correctional Institute for Women. Pakinggan ho natin yan dito kay J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas reporter. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Ganap na nga nailipat sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kagabi. Si Guo kasama ang dalawa pa niyang kapwa hinatulang makulong ng life imprisonment dahil sa kasong qualified human trafficking na sina Jamelyn Cruz at Rachel Carion ay dinala sa CIW buhat sa Pasig City Jail Female Dormitory. Ayon kay Correctional Superintendent Marjorie Sanidad, sasailalim sa 5 araw na quarantine ang tatlo kung saan sila ay titingnan ng mga medical doctor para sa check-up. Matapos ito ay sila dadalhin sa Receiving and Documentation Center kung saan naman sila ay tutukuyin kung saang mga selda sila ilalagay at doon na pagsisilbihan yung kanilang mga sentensya. Dahil matapos ito ay sasailalim din sa mandatory orientation, diagnostics and qualification sa loob ng 55 araw ang tatlo. Matapos nito ay sila ay itatransfer na sa mga assigned regular dormitory sa maximum security camp at dahil sila ay hinatulan ng life imprisonment, ibig sabihin habang buhay na pagkakabilanggo. Una rito ay sinabi ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang na mga bagong papasok na mga persons deprived of liberty ay kailangan sumailalim sa 55-day assessment period kasunod ng 5 araw na quarantine upang madetermina ang kanilang psychological at physical needs. At ito'y para na rin sa kapakanan ng mga bagong papasok ng mga persons deprived of liberty sa kanilang pasilidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Salamat kay J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas reporter. At ayan nakita nyo naman tinanggap na siya si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dito sa Correctional Institute for Women. At yun nga last year talaga yung naging malaking issue din ito si Alice Guo. At nakita nyo naman medyo matagal nga lang din pero nakuha din ang hustisya. Nahatulan siya ng for qualified human trafficking, life imprisonment, at ngayon siya ay nasa correctional na. So sana yung mga iba pa niyang mga kasabwat ay tuluyan mahuli at talaga namang makulong na rin lahat. At yun nga pinag-uusapan natin kanina itong mga crop din dito sa flood control projects na ating pamahalaan. Meron tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, December 6, 2025. Sino ang korap na opisyal na gusto mong makita sa bilangguan ngayong Pasko? Ayan mag-text ng inyong mga komento at opinion sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, happy viewing muna kay Erwin Torres Wenceslao. Ayan Hello po, Attorney Danny Galang, listening po from Seoul. Ayan nasa Seoul, South Korea, nakakarating pala tayo doon. Happy viewing Sir Erwin Torres Wenceslao. Ayan happy viewing sa inyo. And syempre, happy listening din kay Arnel Nieva. Ayan Arnel Nieva. At syempre, salamat sa Radyo Pilipinas Gingoog sa pag-share ng ating programa ngayong araw at sa iba pa Radyo Pilipinas stations nationwide. Kaya tayo napapanood tayo sa buong Pilipinas At yun nga, maabot pa tayo sa South Korea. Ito naman meron naman report mula kay na mataas na ang level ng tubig sa ilog. At kung magpapatuloy ang malakas na pag-ulan, maaari nang umapaw ang tubig sa ilog sa Barangay 15 Ilawod East, Legazpi City, Albay. At pakinggan natin ang report mula kay Elver Arangco. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mataas na ang level ng tubig sa ilog at kung magpapatuloy pa ang malakas na pag-ulan ay maaari nang umapaw ang tubig sa ilog sa Barangay 15 Ilawod East, Legazpi City. Ito ay dahila ang pagbaha na ito ay dulot nitong ang malakas na ulan dulot ng Tropical Depression Wilma pati na rin ng shear line. Kung kasalukuyan nga sa iba't ibang bahagi dito sa Legazpi City ay talagang may nakakaranas na ng mataas na baha. And kanina galing nga kami doon sa Purukwang Barangay, Buraguis,
sa Legazpi City din. Isa ito yung ilog doon ay isa sa malaki dito na ilog dito sa Legazpi City kung saan yung red ay yung warning sign doon nga ay kaunti na lamang ay maaabot na yung red warning. Ibig sabihin ay kinakailangan na noong mga residente na lumikas kung sakaling maabot pa ito or tumaas pa yung level ng tubig doon sa ilog. Yan lamang muna ang balita mula dito sa Legazpi City. Para sa Bagong Pilipinas, Alvar Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Maraming salamat kay Elver Arango ng Radyo Pilipinas Albay. At syempre mag-iingat ho tayo dito sa mga ating mga kababayan ho na naapektuhan ho ng bagyong Wilma. Meron ho tayong tropical depression na Wilma. At ayan ho, mag-iingat ho tayo at ito ay sasalantay na naman ho ang ating bansa dito ngayong weekend, no? Kaya mag-iingat ho tayo dito sa tropical depression Wilma. At syempre manatili ho kayong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa mga latest reports tungkol sa bagyong Wilma. Ito, question ho from cellphone number ending in 4217. Good AM po, Attorney Galang. Ano po ang legal remedy? Di po ako makakuha ng finality. Sabi sa akin sa court, di pa daw nila receive ang return receipt ng defendants. October 14 order ang judgment on compromise. Di po ma-issue ang finality up to now to file writ of execution to get the original TCT sa defendants to transfer, which is required by the Register of Deeds. Thank you from Chris Nova. Ano, happy listening po kay Chris Nova. Ay ito, kung ang sinasabi ho sa inyo kasi ng korte ay hindi pa napapa-receive, no, yung return receipt ng defendant, maaari nyo silang i-follow up, no? Maaari nyo silang i-follow up kung kailan ho ito ipapa-receive ho doon sa mga defendants ho, no? Para ho doon sa inyong kaso, yung return receipt ho ay kung kailan ho nila matatanggap. Maaari ho nyo silang i-follow up. At minsan ho kasi may mga katagalan ho talaga yan. Minsan umaabot ng 1 o 2 buwan. Lalo na ho kung yung mga defendants ho natin ay malayo ho, nasa ibang lugar ho, ay ayun talaga ho, no? At kung talagang wala na ho kung talagang final and executory na ho yung decision ng korte, ay sigurado makukuha nyo naman na ho yan yung inyong yung judgment on compromise, no? Kung talagang pinal na ho, etc., ay makukuha nyo rin yan para kung kayo makapag-file ng inyong writ of execution. So ayan ho, medyo konting pasensya lamang ho. Pero kung naiinip po kayo, mag-follow up lamang ho kayo doon sa korte kung meron na nga ba ho, no? Para kung ma-file nyo na ho yung inyong motion for writ of execution. At ayan ho, kaunting pasensya pa lamang ho. At syempre, medyo magpapasko na rin ho. At magbabakasyon din ho yung korte. So ayan ho, i-follow up lamang ho natin ng tuloy-tuloy para ho makuha na ho natin yung kailangan ho natin na dokumento. At syempre, ito naman ho, Pag-asa DOST weather update mula naman kay Charmaine Barilla. Radyo Pilipinas Weather. Yes, magandang umaga po sa ating lahat. Naritong ulat sa binabantayan nga nating bagyo na si Wilma. Si bagyong Wilma nga ay patuloy nga kumikilos ng mabagal at lalo pang lumalapit dito sa may bahagi ng Eastern Samar at Northern Samar at huli nga yung namataan dito sa may coastal waters ng Sulat, Eastern Samar. May taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 45 km per hour malapit sa sentro at mga pagbugso na umaabot hanggang 55 km per hour. Kumikilos ngayon pakanluran ng mabagal at yung radius nga ng abot na malalakas na hangin nito umaabot hanggang 200 kilometers. Sa nakikita nga natin na senaryo, maaari na nga yung maglandfall sa mga susunod na oras sa may bahagi sa pagitan ng Northern at Eastern Samar at inaasahan nga na tatahakin ang kapuluan ng Visayas hanggang bukas. At maaari na nga yung makarating ng West Philippine Sea pagsapit ng Lunes ng umaga. Dadaan nga ito sa may bahagi ng Northern Palawan at patuloy nakikilos pakanluran hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ng Tuesday. At base nga sa nakikita nating senaryo, nagtaas pa rin tayo ng wind signal number 1 sa may bahagi ng Luzon, sa may Sorsogon, Masbate, including Ticao at Burias Island,
Romblon, northern portion of Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, northernmost portion ng Palawan, including Cuyo, Calamian at Cagayan Silio Islands. Sa Visayas, under wind signal number 1 ang northern Samar, eastern Samar, Samar, Biliran, northern and central portions ng Leyte, northern and central portions ng Cebu, including Bantayan Islands, Camotes Islands, northern portion ng Negros Oriental, northern and central portions ng Negros Occidental, maging dito nga sa may Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, including Caluya Islands. Bukod nga sa mga areas under wind signal, ang malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Zamboanga Peninsula ay makararanas din ng mga malalakas na pagbugso ng hangin, dala ng pinagsamang epekto ng northeast monsoon at nitong si Bagyong Wilma. At sa dami naman ng mga pag-ulan na aasahan ngayong araw, asahan ng malaking bahagi ng Visayas at dito sa may Bicol region hanggang sa Quezon at mangilan-ngilang pulo sa may Mimaropa ay makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan. Particularly na nga, pinakamalakas dyan sa may southern parts ng Bicol region at sa eastern parts ng Visayas. Kaya pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan dyan. Inaasahan naman kinabukasan na kung saan nakatawid na nga ito sa kapuluan ng Visayas. Yung mga paulan nga, more on nakafocus na dito sa may bahagi ng Bicol region pataas hanggang sa bahagi nga ng Isabela at Cagayan dahil ngayon sa epekto na ng shear line. At yung mga paulan nga na magmumula dito kay Wilma ay nakafocus na nga dito sa may bahagi ng Mindoro provinces, Romblon at Palawan. At pagsapit nga ng Lunes, nakikita naman natin na yung mga paulan ay mag-focus na dito sa may bahagi ng Mindoro provinces at Palawan na lang dahil sa Wilma kung saan nandito na nga siya sa may West Philippine Sea. Samantalang shear line bahagyang mababawasan na yung mga paulan dito sa may Cagayan pababa hanggang Quezon na kung saan umaabot 50 to 100 millimeters. Patuloy pa rin nga nakataas yung ating gale warning dito ngayon sa may eastern seaboards ng bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya naabisuhan po natin yung mga areas dyan na ipagpaliban po muna ang paglalayag dahil sa mga napakataas na pag-alon. At yan po ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Barilla nag-uulat. At napakinggan nyo ang ulat ni Charmaine Barilla dito sa Pag-asa DOST Weather Forecaster. At yun nga ho, no, ang landfall nga daw ay northern at eastern Samar. At ilang oras na lamang kung bago at mag-landfall. At lalabas daw itong bagyo dito sa ating Philippine Area of Responsibility sa Tuesday, no, Martes. At ayan ho, meron akong mga ilang lugar ang maapektuhan ng mga tropical storm, tropical depression Wilma. At wala naman hong naiulat na dito sa Metro Manila ay tayo ay maapektuhan, pero kung maganda na rin ho tayo dahil syempre may mga epekto din ho yan yung mga ganyang bagyo dito sa ating weather system nga ho. At yan o, meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, December 6, 2025. Sinong opisyal o sinong korap na opisyal ang gusto mong makita sa kulungan ngayong Pasko? Ayan ho, mag-comment ho kayo sa ating Facebook live stream. Kahit tapos na ho ang ating programa, maaari nyo pa rin hong maipadala ho ang inyong mga komento at saloobin ho dyan. At syempre sa YouTube din ho, no? Attorney Danny Galang YouTube channel. I-upload ho natin yung episode ho natin for today sa ating YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. At maraming salamat ho doon sa lahat ho ng mga nanonood ho, mga subscribers ho natin sa YouTube. Napakaganda ho ng mga bilang ho natin ho dyan. Maaari din ho kayong maglabas ng mga saloobin nyo ho dyan, no? At syempre ho, no? Diyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. At syempre kay Ms. Tess Ramirez. At magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 19 days na lang, Pasko na. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayo.